Ang kwento ng aswang nayon sa isang maliit na baryo sa gilid ng kagubatan. May mga tao na palaging nag-iingat tuwing gabi. Sinasabing may aswang na nagtatago sa dilim at naghahanap ng biktima. Si Lola Maria, ang pinakamatanda sa baryo, ay madalas magkwento sa mga bata habang nag-alulong ang hangin. Sa kahoy na bahay, huwag kayong lalabas ng bahay kapag gabi na. May nilalang na hindi nakikita ng normal na mata, pero maririnig mo ang malakas na paghinga at maririnig ang kalmot sa bubong. Isang gabi, napansin ng batang si Juan na nawawala ang kanilang mga alagang manok dahil sa katapangan o kahangalan. Nagdesisyon siyang magbantay sa likod ng bahay. Habang bumabalot ang dilim, may narinig siyang mga kalmot sa bubong at mahina, ngunit kakaibang halakak. Bigla isang nilalang na may itim na balahibo. Mahaba ang dila at may mga pakpak na parang paniki ang bumagsak sa harap niya. Juan, anong malamyos at mabagsik na tinig? Nang siya'y lumingon, naglaho. Ito na parang usok sa hangin. Ngunit nang tingnan niya ang kanilang manok, wala na. Kinabukasan, ipinagdiwang ng baryo na ligtas si Juan, ngunit nanatili ang takot sa gabi. Mula noon, bawat pamilya ay naglalagay ng bawang at krus sa bintana bilang proteksyon sa aswang. At ayon kay Lola Maria, ang aswang ay laging nariyan, nagmamasid, naghihintay ng pagkakataon. Kaya't dapat laging maging mapagbantay.